So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, kahapon po kasi, no, nag-file nga po ng resignation itong NBA director natin na si Jaime Santiago. Well, ako masasabi ko naman kay Jaime Santiago, medyo okay. Above average naman yung kanyang panunungkulan bilang director ng NBA. No, hindi ako masyadong galing, hindi. Pero above average po siya, no? So, ngayon, medyo nalilito tayo. Ano bang rason kung bakit siya nag-resign? Kahapon kasi hindi niya sinasabi. Kanina sinabi niya na kanina. Okay? So, akala kasi ng mga bobong mga DDS, kasi bobo nga di ba? Sabi ng mga bobong DDS, kaya daw nag-resign si Jaime Santiago, na-dismaya na raw po kay PBBM. Pero mukhang hindi po ganoon na nangyari. Sinisiraan po siya ng Duterte Group. So, ang point natin dito, bilang NBA director, kasama na pa sa trabaho niyo yan. Yung batikusin kayo. Actually, ito, pag-usapan natin, no? So, sabi dito, no? Kahapon to, kanina lang pala, Oh. NBA chief resigns, blames orchestrated move to blacken reputation. So, sinisiraan daw po yung reputasyon ng, niya, no? So, sino? Ito actually, no, may kukwento lang ako, no? Ako po nagsimula po ako sa YouTube 2020. Sino nakakilala kay Mangusin? Kilala niyo ba si Mangusin? Press 1 nga dyan kay Mangusin. Sino nakakilala kay Norman Mangusin? Diyan po ako nagsimula. Oh, kay Norman Mangusin. So, ang kakampi namin nun dati NBI, si Vic Lorenzo. Oo. Yan, yung nakilala Materian. O Norman Mangusin, si Francis Leo Marcos. Mga kababayan, si Vic Lorenzo, mga ka-Streetwise, NBA director yun nun. Hindi, NBA, ano ba si Vic Lorenzo dati? Basta sa NBA siya nun Binaboy po siya ng mga supporter ni Mangusin. Puta, pinangalanan yung pamilya, sinabi yung pangalan ng anak, asawa, sinabi kung saan nakatira. O, di ba? Pati kulay ng bahay, alam. Grabe po pangaharas kay Vic Lorenzo nun. Pero si Vic Lorenzo ba nag-resign? Hindi. Alam niyo, sabi ni Vic Lorenzo nun, kasi merong nagtanong sa kanya nun na kayo po ba nakakatanggap ng grave threat? Kayo ba nakakatanggap ng paninira? Cybercrime, tama. Kayo ba nakakatanggap ng kasiraan? Sabi ni Vic Lorenzo, nakakatanggap ako ng ganyan. Hindi ko na pinapansin yan. Kasi parte na ng trabaho ko yan di ba? So, ibig sabihin nun, matibay si Vic Lorenzo. Hanggang ngayon, siya pa rin ata hanggang ngayon pagkakaalam ko So ngayon, kung ang sinasabi nga po ni Jaime Santiago na kaya siya nag-resign dahil orchestrated yung paninira sa kanya, ba yan? Diyos ko. No yun. Sayang, mahusay pa naman to. Tapos, syempre may ebidensya tayo dito na DDS po yung gumagawa nito Mamaya papakita ko mamaya. So sabi dito, no? National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago has resigned from the agency citing an orchestrated move to blacken his reputation. Di ba? In a letter to President Ferdinand Marcos Jr. on Friday, Santiago highlighted the agency's anti-corruption drive under his watch. So may kinalaman pala ito sa anti-corruption drive nga po ni Jaime Santiago. Noting the relief of Special Task Force over irregularities and the arrest of the Pampangas mayor and former Albay councilor on extortion charges. So, Pampanga mayor pala yung kalaban. Okay. However, detractors and those who have a sinister interest in my position incessantly make moves. Ang point dito, mga kababayan, may naninira kay Santiago. Pag ikaw nag-resign ka, ibig sabihin ng talo ka na. Nagpa-apekto ka. O ngayon, sabi ni Mami Terry sa kanina, Takayro kasi baka matanda na, masyadong sensitive. O siguro, bigay na nga natin yun, di ba? Baka matandaan na nga, nahirapan siya. Well, in the first place, dapat hindi niya natanggap yung trabaho. Tanda ka na pala di ba? Hindi kasi ganun Alam mo naman palang paninira pala, di ba? Paninira pala yung ginagawa sa'yo, ba't ka napapa-apekto? And actually, kanina, tama, di ba? Agree naman siguro kayo. Kung paninira lang ito, ipaglaban mo yan.
Perfecto. Ito malupit to, no? Ito yung video niya kanina eh. Panoorin nyo to. Puntang ka dito. Yan. Ayan. So ngayon, meron pong gamit-gamit na dyaryo. Tabloid. Yung isa, ano ba yun? Abante Tonight ba yung isa? Yung isa po, Saksi. Kilala nyo may-ari ng Saksi? Saksi, totoo balita ngayon. Kilala nyo may-ari niyan? Oh. Ang kilala naming puntang ka dito, si Paul Riguera na naka-assign sa ballistics. Sa report, STF daw. Madumi, malisyoso. Ikinakabit sa akin na kumbaga pinapalabas kolektor ko. Makakaharap ako sa inyong lahat. Kayo mga media, mga officer ko dito sa NBI, makakatingin ako eye to eye, wala akong koleksyon. Wala akong kota-kota. Kayo, alam niyo yun kung sino-sino yung mga may kota-kota. Pero ako, never ako na-involved dyan. Kaya nasasaktan ako. Ba't pinagpipilitan na bata ko ito? Bagman ko ito. Hindi ito STF, hindi ko tao to. Oh. Nasasaktan ako. Wag niyo akong ibabash. Nasasaktan ako. No, so ngayon mga babae, no? Oh. Ay, hindi niyo kilala. Hindi niyo kilala may-ari ng Saksi Todo Balita ngayon? Okay. Sige. Pakita natin. Okay. So ngayon, ang ginamit po na paninira kay Jaime Santiago, 2 tabloid. So yung isa, Saksi Totoong Balita ngayon. Okay? Hindi, para sa akin, in my own opinion na, siguro mag-agree naman kayo. Kung wala kang kasalanan, ipaglaban mo yung posisyon mo. Especially na tayo nakikita naman natin, no? Na maganda naman yung ginagawa ni Jaime Santiago sa NBI. Di ba? So ito yung sinasabi ni Jaime Santiago. Saksi, totoong balita. Balitang totoong ngayon. Okay. Kilala nyo may-ari. Yung may-ari nito mga kababayan, lupit. Ayun, no? Saksi. Yan eh. Pasensya na, hindi ko na makita yung link. Kinuha ko na lang ito sa sa dati kong video. Video ko last year kasi na-content ko na to eh. Siya pa yung registered. Ano pangalan ng nakalagay? Si Vic Rodriguez. Baka ayaw nyo pang maniwala. Sige, baka sabihin nyo, edited yung picture. Punta tayo dito. Ito. So yan na, punta tayong sa mahiwagang website ng Wikipedia. Vic Rodriguez, lawyer. Born 1973. Sintanda lang siya ni Mami Terry, di ba? So ngayon, tingnan nyo ito bla bla bla, cha Vic Rodriguez. Ano nakalagay sa bandang baba? Yan siya rin yan eh. Rodriguez founded the tabloid Saksi Ngayon with Antonio Lagdameo Jr. Go Panort! Panort! Si Mami Terry, baka si Mami Terry. Love natin yung si Mami Terry, no? So yun mga kababayan, di ba? Actually makikita nyo yun eh. Kinontent ko siya last year. Hindi ko na talaga makita kasi yung mga evidence ko, no? Yung evidence ko dito kay Vic Rodriguez. Nasa luma kong Facebook, doon nakasave. Nagsarado po yung Facebook ko, pinasara po ng Meta yung luma kong Facebook. Andun po lahat ng ebidensya ko na si Vic Rodriguez po talaga may-ari nitong Saksi Totoong Balita ngayon. Nagkaroon pa ito ng inauguration. Di ba? Na binili niya po yung Saksi Totoong Balita ngayon. And then mga kababayan, kasi nung in-expose ko nga ito dati last year, in-expose ko yan eh. Itong si Bobong Lipunan, si Roy. No? Kinontent ako. Nabinenta na raw po ni Vic Rodriguez po yan. Sabi wala ka takayro, fake news ka, binenta na ni Vic Rodriguez yung Saksi Totoong Balita ngayon. Tapos pinakita niya sa akin dokumento, edited. Paano maniniwalang binenta ni Vic yan? Kung edited po yung dokumentong deed of sale. Di ba? Kaya, ito tingnan nyo Punta natin yung website. Anti-PBBM po talaga yung post.
Anti-PBBM po talaga yung mga balita dito. Taan natin para yan o. Napakagandang tabloid po nito, no? Marami po tayo matututunan dito sa tabloid po ni Vic Rodriguez, sa totoo lang. So, tingnan niyo to. Ito ba? Ito. Yan, ito kita ko na. Yan. Okay. So ito yung website na yan. Yung nireklamo nga po ni, pangalan nito, ni Jaime Santiago. Oh. Driver, sugatan, karambola sa truck. Actually lang to eh. Sakong shabu lumutang sa Bataan. Wait. Anti-Marcos to eh. Anti-PBBM to be exact eh. Ano ba yan? Makita. Basta you can search it by your own naman. Ano to? Anti-Marcos talaga to. Itong tabloid po na yan. Kaya yun. Okay. So, well, in my own opinion lang kasi mga babayan. At, sige. Okay. I-consider natin yung age nga po ni attorney ni Jaime Santiago. Pero sa akin po kasi, in my own, siguro mag-agree naman kayo, no? In my own opinion kasi, kapag merong paratang sa'yo, tapos magre-resign ka, na hindi mo man lang pinaglalaban yung, di ba, yung side mo, parang ibig sabihin nun, nagpatalo ka na. At ang malupit dito mga kababayan, no, hanggang ngayon po, hindi pa rin po nagsasalita si PBBM dito. Actually, may balita yan dito eh. Marcos, Jaime Santiago resignation. Okay. Ano pa rin yan eh, hindi pa siya nag-ano eh. Hindi pa rin po nagsasalita si PBBM hanggang ngayon. Alam na po ni PBBM na si Jaime Santiago po nag-resign, pero mukhang wala pa po siyang response. Response. Hanapin ko nga yung may balita kanina niya, nakita ko na eh. Wala. Hindi ko na makita yung balita. Hindi ko na isama kasi. Hindi ko na makita. Pasaan? Hindi pa rin po nagsasalita si PBBM regarding nga po dito sa resignation nga po ni Jaime Santiago. Pero kayo ba mga kababayan, kayo po ba? Agree po ba kayo dito? Na kapag kayo siniraan, magre-resign kayo? Well, para sa akin, tama to. May kasabihan nga tayo, no? Pag may katwiran, ipaglaban mo. Kung wala kang ginagawang mali, ilaban mo yan. Mas maganda kung talagang ayaw mo na talaga sa NBI, bago siya mag-resign, tapusin niya muna itong binabato sa kanya. Di ba? Di ba patunayan niya, o kaya maganda kasuhan niya na nga lang din eh. No? Tapos saka siya mag-resign. Di ba? Oh. Kaya yun. So yun na. So dyan po sa team replay, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa resignation nga po ni Jaime Santiago. So kayo po ba, ano ba kayo na natutuwa ba kayo sa performance ni Jaime Santiago bilang NBA director? At kayo po ba, agree ba kayo doon sa ganung klaseng style ni Jaime Santiago na pag may batikos, magre-resign ka agad? Di ba? Sa tingin ko mukhang hindi tatanggapin eh. Kasi hindi pa sumasagot si PBBM eh. Di ba? So yun na, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung yung makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So thank you mga kababayan, and then next topic tayo.